Ang pagwawala ni Garp kontra sa mga future emperors na si Whitebeard, si Kaido at itong si Big Mom habang ipinapakita ang nakakatakot at napaka-devilish na aura niya sa mga piratang ito. Kaya naman napilitan na tumakas at tumakbo ang mga miyembrong ito ng crew ni Rox mula sa kanya. Ang napakatinding clash ng mga sandata at nangahaki ni Roger at ni Whitebeard ang napakalakas na OP na one-hit, one-kill na atake ni Rayleigh kontra sa isa sa mga Holy Knights na si Summers. One tap, napatumba at natalo niya si Summers. Ang pakikipaglaban at ang pagtakas ni Dragon mula sa isang napakalakas na Holy Knight na nag-hunting sa kanya. Ang lahat ng yan at ang napakarami pang ibang detalye ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1161. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay A Love Ballad in a Hail of Arrows. At sa pinaka-cover page nito guys, merong isang napaka-cute, napaka-angas at napaka-kulit na double spread color page na ginawa si Oda. As for the very title page naman guys, makikita natin dito na nasa shrine si Yamato, si Momonosuke at si Kinemon na nagpe-pray. Diretso na agad tayo sa pinaka-context ng chapter na ito. Since nandito na nga at lumusob ng napakaraming mga pirata, nagsimula na nga ang delubyo sa loob ng God Valley. Dahil dito, maging ang mga naglalaro at ang mga nagko-compete sa hunt sa tournament, maging ang mga Celestial Dragons, pinapalikas na ng mga Marines. Dahil nga sa wala silang choice. Kung ipagpapatuloy nilang hunt na ito, baka sila pa ang huntingin ng mga napakalalakas na mga pirates na dumating. Pero iniisip pa rin ng mga Celestial Dragons, paano naman daw ang prizes? Paano ang mga rewards? Iiwanan na lang daw ba nila yon? Na sinagot ng mga Marines na sila na daw ang bahala, sila ang magte-take responsibility. Kaya kukunin nila ang mga reward, kukunin nila ang prizes at dadalhin nila ito sa mga Celestial Dragons. Inaakala naman ng mga slaves na dahil lang nga sa napakatinding hindi ine-expect na kaguluhan na ito, na sinugod nga ng napakaraming malalakas na mga pirates ang God Valley Island, ito na daw ang tsansa nila. Ito ang pagkakataon nila na humanap ng isang malapit na bangka, isang malapit na ship na gagamitin nila para tumakas. Dito din guys na i-reveal ang Big 3 na itong si Roger, si Sebek at itong si Garp na iba-ibang kanilang sariling mga layunin and objectives sa pagpunta sa God Valley Island. Itong si Garp, ang pinaka-target talaga ay itong si Roger. Si Roger naman, ang pinaka-target ay si Shaki para mailigtas nga nila ito. Habang si Sebek naman ang pinakamalalim ang rason, hinahanap niya si Aries at itong si Peach. Si Peach ang kanyang anak na si Blackbeard at si Aries ang pangalan ng nanay ni Blackbeard, ang asawa nitong si Rox. Maging ang tatay ni Luffy na si Dragon ay sinasamantala ang pagkakataon, ang napakatinding kaguluhan na ito para maitakas ang dalawang anak ni Garling. Pero hindi din niya ina-expect na ang isa sa mga Holy Knights ay natagpuan at namataan na siya. Kaya naman sa pagkakataon na iikot sana itong si Dragon dahil makakasalubong nga niyang ibang mga pirates, inatake siya ng isa sa mga Holy Knights na ito. Ang isang Holy Knight na kamukhang-kamukha ni Killingham pero isang babae. Ang ataking ginawa ng Holy Knight na ito ay isang napakalakas na parang beam of light or isang laser beam na nai-release niya mula sa kanyang bibig. As if isa talaga siyang literal na dragon. Tinamaan nun si Dragon sa kanyang kanang balikat na dahilan kung bakit nag-cause ito ng serious injuries. Napabagsak si Dragon at nabitawan niya ang magkapatid na Shanks at Shamrock. Ang pangalan pala ng Holy Knight na ito ay Saint Mafi at nanggaling siya sa Satchel family. Ayon dito guys, may kausap pala itong si Mafi. May tumawag sa kanya na nagre-report na nawawala daw ang anak nitong si Garling. Ang maganda nga lang dito is that hindi nila nalinaw kung ilan ang anak ni Garling na kinuha ng kidnapper. Na dahilan kung bakit, dahil magkalayo ng binagsakan si Shamrock at itong si Shanks, pinakala nitong si Mafi na ang nag-iisang bata na malapit sa kanya na si Shamrock ang nag-iisang anak ni Garland Garling na kinidnap ni Dragon. Habang hawak-hawak ni Mafi itong si Shamrock, iniisip niya na hindi daw siya makapaniwala na ang isang tao na tulad ni Garling ay magkakaroon pala ng isang anak. Pero at the very same time, hindi din niya maisip ang rason kung bakit magkakaroon ng kidnapper ang anak ni Garling. Si Dragon naman kahit gustong-gusto niya pa rin i-fulfill ang misyon na iniwan ng nanay ni Shanks at itong si Shamrock, alam niya sa sarili niya na wala siyang magagawa. Napaka-OP ng kalaban niya bilang isang normal na marine na napakabata pa, wala siyang magagawa kontra dito.
Sa pagkakataong ito ay tutusukin na nitong si Mafi gamit ang kanyang sword itong si Dragon. Habang sinasabi na bilang kidnapper, siguro naman daw ay ine-expect niya na ganito ang punishment ng ginawa niyang kasalanan. Si Dragon naman, knowing na hindi na siya makaka-fight back, tinanggap na lamang niya ito. Pero sa hindi nila inaasahang parehong pagkakataon, nagkaroon ng isang napakalakas na atake, napakalakas na slash, kaya naman hindi lang ang mga malapit na puno ang nahiwa, maging ang katawan mismo nitong si Mafi. Hindi din alam ni Mafi kung saan nanggaling ang atake, pero yun pala ay ang atake na ginawa nitong si Whitebeard. Isang simpleng slash, pero alam nyo naman kung gaano ito kalakas. Nagtatalo pa nga dito si Big Mom at itong si Whitebeard, na as if sa sobrang reckless daw ng ginawang atake ni Whitebeard, parang tinatarget na rin niya maging kanyang mga kasamahan. Nang dahil nga sa napipikon itong si Big Mom ay inaakit niya pa itong si Whitebeard na makipag 1v1 na lang daw sa kanya kung gusto nitong makipaglaban. Si Dragon, since nakatago lang siya sa isang boulder, sa isang napakataas na terrain ng lupa, hindi siya napansin ng dalawang ito. Pero takot na takot dito si Dragon guys. Hindi siya makapaniwala na may ganito pala kalalaking mga pirates. Hindi naman nagtagal habang naglalakad at hinahanap nga ni Whitebeard at nitong si Linlin ang iba pang mga treasures na kasalubong nilang iba pa nilang kasamahan na si Shiki at itong si Kaido. Dahil dito may dala palang ibang mga pirates ang dalawang ito na humahabol sa kanila, na iniisip ng mga pirates na yon kapag nagawa nilang mapatumba ang mga miyembro ng Rocks crew, sisikat sila at magkakaroon din sila ng malaking pera dahil sa magagawa nilang yon. Kaya ang ginawa ng apat na to, pinagtulong-tulungan nila ang napakaraming mga pirates na ito gamit ang combination of attacks nila. At syempre, since mga anim na mga walang kwenta na mga side characters lang ito, napakadali lahat nilang napatumba. Pero maging itong si Mafi, kahit hawak-hawak niya na si Shamrock, kinakabahan na din siya at pinamamawisan dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. Especially dahil tinamaan nga siya ng isang ligaw na atake na humati sa kanyang katawan. Pero akala talaga dito ni Mafi guys, ay nag-iisa lamang ang anak ni Garling, na dahilan kung bakit habang tinatangay niya si Shamrock, hindi niya napansin na may isa pang dala-dala itong si Dragon. Hindi niya napansin na naiwanan niya si Shanks. Nang dahil na rin guys sa napakalakas na impact, napakalakas na mga explosions na nakikreate ng combination of attacks ng mga malalakas na member ng Rocks crew, napansin yun agad ni Garp habang iniisip na sigurado merong mga malalaking isda daw sa location na yon. Agad yun pinuntahan itong si Garp at agad siya yung nagland ng isang napakalakas, napaka-massive na atake na kung saan nagkalat ang kanyang haki. Yun ay naramdaman agad ng tatlong ito, ni Big Mom, ni Whitebeard at nitong si Kaido. At huwag kayong malilito guys, alam ni Garp na mga malalakas na mga member ng crew ni Rocks ang tatlong ito. Pinagbantaan niya pa ito habang sinasabi na maghanda daw ang mga Sea Kings na ito dahil pag-uumpugin niya ang ulo nila. Habang ang tatlong ito, pinangunahan na nitong si Whitebeard na kailangan na nilang tumakas dahil ito si Garp. The very moment na na-realize nila na si Garp ang umaataking ito, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na ni Whitebeard na kailangan nilang tumakas dahil magiging napakatagal daw ng magiging laban sa gitna nilang apat kapag nag-engage pa sila sa combat. Ngayon, napakarami guys sa inyo nagtatalo-talo sa ating spoilers na hindi naman daw takot ang tatlong ito. Bakit hindi sila papalag kay Garp? Pero isipin nyo na lang, tatlong napaka-OP na mga pirates nito kontra sa nag-iisang si Garp. And even considering that na magiging 3v1 ang laban, hindi pa rin nila dito masisigurado na matatalo nila si Garp. Ang tanging alam lang nila ay magiging matagal ang combat na yon. Kaya hindi na sila nag-risk, hindi na sila pumalag pa. Binabalak pa sana dito ni Kaido na labanan nitong si Garp dahil gusto nga niya ng malalakas. Pero sinabihan na siya dito ni Linlin na hindi na daw nila pwedeng gawin yon. Kaya si Linlin, tinawag niya si Zeus at itong si Prometheus habang naglo-launch ng isang napakalakas na shockwave na tinatawag niya na Heavenly Fever Blitz. Napakalakas ng atake nito guys. Combination ng fire and lightning na kung titingnan nyo parang isang napaka-OP na kanyon. Maging ang mga bagay, ang lahat ng debris na tinamaan nito ay nag-disintegrate. Pero hindi yun guys tumalab dito kay Garp. Habang makikita natin ng napakatinding aura ng matandang ito. As if hindi talaga siya na-damage, napaka-little at napaka-minimal na mga scratches lamang. Habang sinasabi at pinagbabantaan si Linlin na hindi daw yun sapat. Hindi man lamang daw nun magagawang lutuin ang isang prime rib. Nang makita yun ni Linlin, mas lalo pa siyang pinangilabutan kaya naman tumakbo agad silang tatlo. Switching of scenes ay makikita natin dito na tuwang-tuwa and satisfied na itong si Mafi.
habang iniisip na kahit papano nakuha naman daw niya, na-retrieve nila ang anak ni Garling dahil takot na takot nga sila dito. Kapag nalaman daw ni Garling na nakidnap ang kanyang anak, papatayin talaga sila nito. Which explains guys kung bakit hindi na natin makita ngayon si Mafi. Most likely pinatay talaga siya ni Garling dahil nga hindi niya na-retrieve itong si Shanks. Hindi na din inisip ni Mafi ang kidnapper, hindi niya na inisip si Dragon dahil ina-expect niya dahil sa napakalakas na ataking yun, baka tinamaan na din nun si Dragon. At kung nandun daw ang mga OP na pirates na yon, makikita nun ang marine na katulad ng kidnapper at papatayin din siya nito dahil akala nga niya si Shamrock lamang at nag-iisa lamang ang anak nitong si Garling. Habang itong si Dragon naman, sinamantala na naman niya ang pagkakataon. Kahit napakatindi ng injury nitong si Dragon, hindi niya sinayang ang pagkakataon na ito. Pinangako niya na kahit na hindi daw niya nagawang mailigtas ang kapatid nitong si Shanks, gagawin niya ang lahat at ipinapangako niya na sisiguraduhin niya na maitatakas at maililigtas niya itong si Shanks. Nagpakita din dito guys ang isa pang member ng Holy Knights, ang babae na may hawak-hawak na isang rifle. Pinapatay niya hindi lamang ang mga slaves para sa tournament, para sa hunt na ito, kung hindi maging ang mga townspeople, maging ang mga citizens ng God Valley na nagpapakita lamang ng kung gaano talaga ka-evil ang kanyang character. Nagsimula na rin mag-report dito ang mga marines na nasa loob ng God Valley papunta sa kanilang headquarters na ayon sa kanila, delikado na daw ang sitwasyon. Ang Rocks Pirates ay pumasok na ng God Valley galing sa southeast at ang Roger Pirates naman ay pumasok din sa God Valley galing naman sa northwest. Kaya naman talagang na-sandwich na sila. Wala na silang choice, wala na silang ibang path na madadaanan. Nagsimula na din dito guys ang napakatinding clash hindi lamang sa gitna ng mga marines at ng mga pirates, kung hindi sa clash sa gitna din ng Roger Pirates at ng Rocks crew. Makikita natin dito na unti-unting nag-a-advance ang mga member ng Rocks crew habang nagpapaunahan sila kung sino ang makakasave dito kay Shaki at kung sino ang magmamay-ari sa kanya. At kung papansinin nyo din dito guys, may isang napaka-unusual na detail dito. At yun ay walang iba kung hindi ang kanang kamay ni Captain John, na kung titingnan nyo, hindi ito normal na kamay. Kaparehong-kapareho ito ng kamay ni Kid na para bang ginagawa at binubuo ng mga metals. Posible bang isa itong clue na baka may connection sa gitna ni Kid at nitong si Captain John na hindi natin dadaanan dito guys dahil magiging malalim na analysis pa yan. Magpatuloy tayo sa chapter. Makikita natin dito na itong si Summers bumalik naman sa pinagkakakulungan nitong si Shaki. Habang tinatanong kung kahit papano nagalaw na daw ba nila, kahit papano na i-transfer na daw ba nila ang main prize ng tournament, na sinagot ng mga marines na hindi daw nila magawa. Dahil ang katotohanan pala, ang lahat ng lumalapit dito kay Shaki ay binubugbog at nina-knockout niya. Kaya naman dito ay pinagsabihan siya nitong si Summers na wag na daw siyang maging mailap. Kailangan na niyang sumunod para hindi siya masaktan. Pero ayon naman dito kay Shaki, hindi din naman daw umaayon sa plano ng mga Holy Knights at ng mga Celestial Dragons ang mga pangyayari sa God Valley dahil sinusugod na daw sila ng napakaraming malalakas na mga pirates. Nang dahil dito napikon sa kanya itong si Summers at sinampal siya nito habang sinasabi na ayaw daw niya sa mga babae na alam ang kanilang worth. Gusto niya na iniisip ng mga babae na pinagmamay-ari niya na ang tanging halaga lamang nila ay ang maging slave nitong si Summers. Pero hindi naman hinayaan nitong si Shaki na saktan lamang siya nitong si Summers, gumanti siya dito. Tinadyakan niya ito ng napakalakas na makikita nyo naman guys sa panel. Ininda din yon nitong si Summers. Pero nagawa niya yung pigilan at matapos niyang mahawakan ang kanang binti nitong si Shaki, ginamit niya ang kanyang Devil Fruit ability at nagsamon siya ng isang napakalaking bat na nababalutan ng mga tinik. Hinampas niya si Shaki gamit ito na nagdulot ng isang napakalubhang sugat sa kanang leg nitong si Shaki. Ayon din dito guys kay Summers, kahit naman daw matapos at makumpleto nila ang ginaganap na event na ito, ang ginaganap na hunt, ang ginaganap na tournament, hindi din naman daw yun importante dahil at the end of the day, siguradong sigurado siya na kay Garling lang din naman mapupunta ang final prize. Kaya naman kung hindi din niya ito makukuha, mas mabuti pa daw na patayin na lamang niya ito. At hindi lang yun, magiging heartbroken at talagang malulungkot ang mga pirates na nag-i-invade ngayon sa God Valley kung sakali na marating nga nila ang lugar kung saan nakatago at nakatali itong si Shaki at ma-witness nila na bangkayin na lamang ito. Makikita natin dito guys ang napakatinding clash sa gitna ni Whitebeard at nitong si Roger.
Makita nyo na napaka-equal ng dalawang ito at wala mang sinabi dito na confirmation tungkol doon. Ang clash na ito sa gitna ng dalawang to ay nag-create ng isang napakalakas na shockwave ng haki na maging ang ibang mga members ng Rocks crew ay napatalsik at hindi nakalapit basta-basta. Pero dahil occupied na rin nga itong si Roger, nabanggit niya na kay Rayleigh na kahit anong gawin niya, hindi niya pwedeng iwanan na lamang si Whitebeard. Dahil kung iiwanan niya si Whitebeard, sinong tatapat dito? Kaya ipinagkaloob niya na dito kay Rayleigh ang tsansa, ang privilege na siya na ang magligtas kay Shaki. Kahit nalabag sa loob niya, kahit gusto niya na siya sana ang magligtas kay Shaki, ipinagkaubaya niya na yon dito kay Rayleigh. Na hindi naman sinayang ni Rayleigh ang pagkakataon. Agad siyang pumunta sa lugar kung saan naroroon ang final prize. Makakabalik naman tayo dito kay Summers guys, na binanggit na papatayin daw niya si Shaki sa loob ng 5 hampas. Bakit sa loob ng 5 hampas? Dahil gusto niya na magdusa muna itong si Shaki habang pinapatay niya ito at ayaw niya itong patayin ng biglaan lamang. Mas lalo pang ang natuwa at nakaramdam ng pleasure itong si Summers habang nakikita niya na natatakot at hopeless na talaga ang muka nitong si Shaki. Na nagpapakita lang guys na sadist na talaga itong si Summers. Ang hindi niya inaasahan, nakarating na pala si Rayleigh sa area nila. Habang si Rayleigh nagpe-prepare na ng isang atake, nagpapakita ng isang demonic aura at pinagbabantaan itong si Summers na sisiguraduhin daw niya na ipapadala niya itong si Summers sa darkest shadows of the underworld. Dahil dito nagsimula ng kabahan itong si Summers pero wala na siyang magagawa. Na i-launch at na i-deploy na ni Rayleigh ang kanyang napaka-OP na one-hit attack na ang Transcendent Higan Crescent. Sa pamamagitan ng atake ito, one tap, isang atake lang, napataob at napatumba niya na agad ang isa sa mga Holy Knights na itong si Summers. Dito na nagsimulang mapangiti at magkaroon na naman ng pag-asa itong si Shaki. Humingi ng tawad itong si Rayleigh dahil alam naman nating lahat guys, nagbigay nga ng isang letter si Shaki kay Rayleigh na inaantay niya itong si Rayleigh na puntahan siya at angkinin siya nito. Pero dahil nga sa hindi yun agad pinansin na Rayleigh, dumating pa ang ganitong sitwasyon na pwede naman sana nilang maiwasan. Kaya naman matapos ang pagsabi ni Rayleigh na nandito na daw siya para kay Shaki, dito na nagsimulang tumulo ang luha nitong si Shaki habang sinasabi na you're late. Dito natin makikita na umiiyak ng dalawa, nagkaroon ng isang napaka-dramatic na moment sa gitna ng dalawang ito na dahilan kung bakit napiko naman si Gyaban at itong si Roger. Habang sinasabi na mamaya na daw sila maglambingan, siguraduhin muna nila na makakataka sila, makukuha nila si Shaki at makukumpleto nila ang mga treasure na nasa God Valley. At dito guys, nagtatapos ang chapter 1161. Pero huwag kayong malito, hindi itong konklusyon ng God Valley. As you can see, nare-retrieve pa lamang nila dito si Shaki pero hindi pa tapos ang laban. Buhay pa si Garling, hindi pa nagagawa nitong si Sebek ang kanyang goal na iligtas ang kanyang mag-ina at hindi pa nga nangyayari ang laban sa gitna ng Big 3 na to. Kaya naman it is safe to say na the best is yet to come. At good news guys, there will be no chapter break next week. Kaya by next Tuesday, maire-release na ulit natin ang spoilers para sa chapter 1162. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow at mag-like na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.